Isang paraiso kung maituturing. Tahimik, dalisay, at puno ng kapayapaan. Ito ang nayon ng Nalbuan. Dito nakatira ang mag-asawang nagngangalang Don Juan at Namongan. Mapayap ang kanilang pamumuhay sa nayon. Kontento na sila at masaya sa kung anuman ang meron sila. Go. Mahal, hindi na ako makapaghintay na isilang ang ating suki. Paano yan, kuya? Ako rin, mahal. Hindi na makapaghintay sa araw. Isang araw, Paalam na aking mahal. Ako'y pupunta na ng bukid at mangangahoy. pumunta si Don Juan sa kabundukan nang biglang may nangyaring hindi inaasahan. Habang nangangahoy, ay hindi niya alam na meron nang nagmamasid sa kanya. Hindi na nakauwi si Don Juan sa kanyang mahal na asawa na si Namongan. Bilang na ang mga araw at palapit na ng palapit ang panganganak ni Namongan. Teka lang. Nanganak na ito si Namongan. Talaga? Sige Namongan, lalabas na ngayong anak. Naisilang na ang kanyang supling at nagulat siya na ang sanggol ay nagsabi na ang nais niyang maging pangalan ay Lamang. Makalipas ang 9 na buwan, nagtanong si Lamang sa kanyang ina ukol sa kanyang ama. Nasaan na po ba ang aking ama? Dahil sa nalaman niya sa kanyang ina, nangako si Lamang na hahanapin niya ang kanyang ama. Pagkatapos ng madugong labanan, agad na nagtungo si Lamang sa ilog ng Amburayan. Mga kapatid, sila ang mo! Hi, Namongan! Kanino ka magkakalibo? Kanino mo matigil sa'yo? Ako na ng kapatid ko. Hindi ako na lang kaya ako. Sabi nga kayo! Teka lang, relax guys. Kahit sabay-sabay pa kayo magpaligid sa akin. Okay lang. Ano si Bill? Dahil sa dumi ng kanyang katawan, nangamatay ang mga isda sa ilog ng Amburayan. Sa mga sumunod na araw ay sinabi ni Lamang sa kanyang ina na nais na niyang magpakasal. Inay! May gusto nga pala akong sabihin sa inyo. May nakilala si Lamang na napakagandang dilag. Ito si Ines Canoyan. Nahulog agad ang kanyang loob sa dalaga at gusto niya na ito na ang kanyang pakakasalan. Gumawa si Lamang ng paraan upang mapansin siya ng dilag dahil sa dami ng gustong makakuha sa puso nito. Sino ka?
Ako si Sumarang. Anong kailangan mo sa akin? Lumayo ka kay Ines. Pwede ko po bang ligawan ng inyong anak na si Ines? Papayag ako pero sa isang kondisyon. Kailangan mong mag-alay sa akin ng iyong yaman. Upang mapansin, inutusan ni Lamang ang kanyang manok na tumilaok at nasira ang mga kabahayan. Aking alagang manok, magpakitang gilas ka. Sumunod, inutusan naman ni Lamang ang kanyang aso na tumahol at ang sirang kabahayan ay muling nabuo. Aso, magpakitang gilas ka. Pumayag ang mga magulang ni Ines na ibigay ang kamay ng dilag kay Lamang. Ngunit sa isang kondisyon, kailangang mag-alay ng ginto ni Lamang. Maniligaw na si Lamang kay Ines. Talaga? Kailan ba? Bumalik si Lamang at walang ano-ano ay nagpakasal sila ni Ines Canoyan. Lamang, tinatanggap mo ba si Ines Canoyan bilang iyong kabiyak? Oo, babay ka. Ikaw, Ines Canoyan, tinatanggap mo ba si Lamang bilang iyong kabiyak? Oo, babay. Sa bisa ng aking kapangyarihan, ngayon kayo ay aking ikinakasal. Ngayon kayo ay ganap na mag-asawa na. Pagkatapos ng kasal ay nanaginip si Lamang, isang masamang pangitain. Kailangan niyang gawin ng ritual ng kanilang tribo. Kailangan niyang makuha ang gintoang kabibe sa pinakailalim ng dagat. Sadyang mapanganib ang kanyang gagawin at walang kasiguraduhan ang kanyang kaligtasan. Ngunit kahit alam niya ang pwedeng mangyari, ay tumalon pa rin siya sa ilog ng kamatayan. Kinain ng buhay si Lamang ng garganto ang pating at nagpira-piraso ang kanyang katawan. Puno ng paghihinagpis ang puso ni Ines. Pinasisid niya ang mga buto ni Lamang. Ginawa ni Ines ang lahat, maging ang ritual. Isang ritual upang maibalik ang buhay ni Lamang. Aking alalay, ibigay mo kay Ines yung Lamang. Nabuhay na mag-uli si Lamang at namuhay sila ng simple, mapayapa at masaya sa dulo ng walang hanggan.